Okay, good morning everyone. Good morning. Before ta mag-prayer decision, ako share a verse no, nasa Matthew 7:8. Everyone who asks, receives. And the one who seeks, finds. And the one who knocks, the door will be open. So, ana lang no kanang, for me personally kay, gabi ba ang bukid nga ako yato ba? Kanang bukid, meaning ka mga problema, mga struggle sa life. But kabalo din ko sa unahan na nasa likod nga mountain kay nasa pattern. So, ana lang, dili kita magpa-luya-luya, padayon lang, mag-ampo ka sa Ginoo nga unta, tanan nato nga mga karisdanan, physically, emotionally, financially, kana mo ginatong mga struggle sa life, but kana tanan atong ma-overcome kay we have God nga always dili siya mag-rescue nato, dili kita niya pasaytan no. Okay, gagawin ako ang tanan sa pagtindog para sa atong prayer position. Una, ipag-ampo na ito atong mga nagsatag sa kakaugalingon nga hatagan ka ni Lord yung kusog kada adlaw nga ma-survive na ito tanan nga mga pagsulay mabot sa itong kinabuhi o atong pangayon sa Ginoo mga blessings kanang kabasto sa lawas ug atong mga kanang atong mga gusto sa kinabuhi nga unta masabtan nato nga nganong hangtod karon kay wala pa nihatag ni God. Sige, mag-ampo ta church. Sunod, ipag-ampo na ito itong mga leaders for PWT. Ilapit na sa itong mga prayer for today na siguro, naunta agad siya o more wisdom but yun sa Ginoo to speak His word clearly para ato masaktan ang gusto ipabuhat sa Ginoo nga ni kanang. Sige, church, let us pray. Sunod, ipag-ampo na ito ang ating simbahan, magpakipapaunta ang guma o pagsinagtanay sa matang kusa, o mas pagaghan pa kita, o mahimong itang iwag sa katiliban na makashare sa word sa uban. Sige, let us pray.
Next, let's pray for the healing sa mga lain mga balatian, sa mga nagsakit, labi na gito ang Pastor Lisa. May God restore her health and strength for recovery and sa iyong health. Sige, let us pray. Last, ampo na to church ka na mga prayer request na inyong ginulitan karon sa Pilipinas. Father God in heaven, salamat din mo sa iyong pagpaminaw sa among mga pangalan kanimo, Lord. Salamat sa safety at protection na nakaabot din mo ng safe. Salamat sa blessings sa kada adlaw na imo jud yung i-provide ang tanan ng mga needs. Salamat sa imong maghinuo sa imong grasya sa kaluwasan. Kining tanan among ipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige, good morning, church. Sige, no, before na to, before na manganta, sa Ginoo, para sa Ginoo, ato sa i-anda pa itong mga kagalingon, no? Atong i-andam pa itong kasing-kasing, para karon sa atong Sunday service, no? Atong yung i-relax atong mga kagalingon, para makapaminaw dito sa pulong karong adlaw, kung saan yung ibuti pa abot sa Ginoo Lord sa tuwang kinabuhi. So nako i-share nga verse na natin sa Psalm 91 verse 1 to 4. Nakaingon diya, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease.
He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promise are your armor and protection. So kanang no, nga dili gina to dapat kalimtan nga kung ato ang mga kaugalingon ato yung isalig diya sa Ginoo, ang ato yung mga ginapagbati karon ang ato mga gakagian nga mga problema, kung ato lang ginang i-surrender diya sa Ginoo ba, naging i-promise sa Ginoo nga iya kitang iprotektahan sa mga sakit, sa mga ato mga problema nga gakagian karon, o sa tanan yun nga ato ang experience sa mga kinabuhi, nakabutang gid diha no nga si God yun ang ato ang armor at ang protection. Muna church nga karong Sunday ako yung giyawag tanan nga maminaw kita sa pulong sa Ginoo, o ang ato ang mga ginapag-pray ato ginang i-surrender tanan sa Ginoo, o dili kita mawalan ng pag-asa o trust sa iya kay napulo kita sa Ginoo yun, wala gyud posible. Tanan gyud kay Lord posible gyud. Muna nga church nga maglipay ta karon nga Sunday o atong yung kantahan po ng Ginoo. Before ta makanta, mag-pray sa ta. Father God, Lord, salamat kay Lord God sa another Sunday, Lord, nga nakaigayon na po ni pagpaminaw para sa mong pulong, Lord God, o pagkanta sa imo, Lord God. Salamat kay Lord sa tibok simana, Lord, nga paghatag sa mga sa isang pamilya, Lord God, sa protection, Lord, sa mga lawas, Lord God. Although naagyan po yung pambati, Lord, ako ang pamilya, naagyan po yung mga sakit na agian, Lord God, pero ako pinaginasalig tanan sa iyo, Lord God, yung ginapag-pray, complete healing yun, Lord God, sa mga tanan, Lord God. O kaning mga oras, Lord God, ako hangal sa iyo, Lord God, o ako offer ako ang mga kasingkasin, Lord, para mahimaya ka, Lord God, o mag-purify ka, Lord. Ganito na ang mga ginapasalamatan, ang ginapag-pray, in Jesus' name, Amen. Buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo no nga kaning naalang gihapon ta karon. Happy New Year gihapon. New Year. Dili na aksidente nga naa ka diri, ituyo gina sa Ginoo. Sa tanan natong yung mga agian no, sa mga nag-aging tuig na luya na natumba. Naligid na manggani, namuumo pero naalang gihapon ta karon. Nga kaning bigyan ng sagdan sa Ginoo lagi kaning ginapakusugid ta kay bago na pong tuig, bago na pong struggle, kabalo ta nga dili kita biyaan sa Ginoo. Muna sa karong church ato yung ihatag ang tanan nga mga pagdayeg iya lang sa Ginoo. Kay tungod kay siya ra gyud ang deserve. Sa tanan ng mga pagdayeg, bisan unsa pa atong ginapaagian karon, atong daigon ang Ginoo. Atong basahon sa Psalms 145, 1-3. I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Great is the Lord. He is most worthy of praise. No one can measure His greatness. Amen. Atong daigon, Lord, ang atong daigon church, si Lord karon sa kinasingkasing yun na pagdayon.
sa imo ra gyud tanan ang mga pagdayeg. Imo ra gyud ngalan ang among ipataas, Lord. Lord, dili enough. Dili enough ang pagpakpak, dili enough ang pagpataas sa among nakamot aron layigin ka, Lord. Tungod sa pagpapili mo, Ginoo. Maluloy ko na, Ginoo, Lord. Salamat kay Ginoo. Forgiving God. Patient. Lord, ikaw ang kapasan sa tanan ng pagkabukat sa kinabuhi. Ikaw ang kalipay, Ginoo, bisan pa sa mga pagsulay. Ikaw ang kahit Ginoo sa akong dagat, Lord. Thank you kay Ginoo. Ikaw ang hinaangayan sa tanan ng mga pagdayeg. Sa imo ginamo ipinahog kita ng Ginoo.
Almighty, Holy God, our Creator, deserves all the honor and the glory. In the mighty name of Jesus. Amen. Thanks. Good morning, church. Good morning. Malipayon na ba ang tanan? Amen. Magdagan kita karon no. Magdagan kita karon. But praise God kay kanang we are not here for the presence of mga tao, but we are here para ihatag na to atong pasalamat o ang ato ang sabakan ng unity nato as a church para sa Ginoo because naging one siya ba? Buutan siya sa ato, faithful siya sa ato, kanang He has provided for us, kanang may patakaroon tungod sa Ginoo. Amen ba, church? Amen. Yes, so for our tithes and offering, ako lang basahon no na sa Romans chapter 8, verses 31 to 32. What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us? Since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Amen. Ingon sa verse mga kanang, gihatag mo gani ni God the Father ang iyahang only begotten Son nga mao na dito ang tanan-tanan sa iyaha. Na nganong naapa daw tay doubt nga dili ko niya kaya ihatag ang mga things o mga desires daw nga ato pong pangayon sa iyaha. So kana no, let it be an encouragement for us, church, nga dili ta magluha-duha og ulik sa Ginoo sa kung unsa ang dapat para sa iyaha. Like for example, sa atong tithes and offering, 10% sa atong hinaguan. And offering katong amount nga ato ang willing and gina-desire nga ihatag sa iyahan no. Kay una, si God the Father ang pinakauna nga nag-display o model of generosity kay gihatag gid niya ang pinaka the best, ang pinaka dako, ang pinaka kanang treasured possession niya, and that is ang iyang anak, si Jesus Christ. Ang tungod na si Jesus Christ, nata din karon maka-worship ta, makaduol ta, makapangayo ta, maka-pray ta, natay paglaom, natay kalinaw sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi. Kay tungod gihatag ni God the Father ang pinaka para sa ato. And in return, dina-encourage ko ito sa word no, if God is for us, kinsa or unsa ba di ay kaha ang mahimong against sa ato, so wala na. If gihatag dali ni Lord ang tanan-tanan, won't He also give us everything else? So kung unsa na sa imong heart, imong desire, imong gusto, imong tugay na ginapangayo sa Ginoo, i-surrender na sa iya karon. O katong in terms of our tithes and offerings, let's give to God willingly, knowing and nagasalig ta na in His time and in His own wisdom, ihatag po niya sa ato ang panginahanglan. Dili lang sa kwarta, kundi sa laylay nga aspect, like sa atong workplace, sa atong family, sa atong businesses, sa atong mga treasures, tanan, sa atong mga time, sa atong kalinaw sa kasing-kasing, kanatanan kaya na ibalik sa Ginoo sa ato o more pa yun. But today, God encourages us to obey in terms of giving. So church, let's give back to God what He deserves.
petitions, Lord God, sa mga blessings nga mo ang nadawat, atong mga niyaging adlaw, atong mga niyaging simana, mga niyaging bulan, Lord God. Thank you so much, Lord, that you never forget us, Lord God. Wala ka nalimot, Lord God, sa amo ang mga panginahanglan. Wala ka nalimot sa among mga gusto, Lord God. And thank you, Lord God, that you have been so faithful, Lord God, and you have been so good sa amwa o sa among families, Lord God. And today, Lord God, sa among ipanghatag, ipangbaling, Lord God, we thank you, Lord God, for giving us the willingness and the ability, Lord God, to give back to you, Lord God. Even ka na nga thing, Lord God, gikan maghihapon sa imo, Lord God. And I pray for the whole church, Lord God, na tagaan mo o wisdom, Lord God, para ma-manage na mausap to, Lord God, ang mga resources and mga finances na imo ang gisalig sa amua, that it will build your church even more, Lord God. It will provide for those who need it, Lord God. And we pray, Lord, for our sources of income, Lord God, ang mga ginaon na mo, Lord God, ng mga resources, that you will be the one to protect it and you will be the one to multiply it, Lord God. And all the more, Lord God, tagain put me of wisdom and knowledge kung sa una mo na siya pag-handle nga maka-glorify gihapon sa inyong Lord God. Thank you for this day and we surrender and lift up to you the rest of the time now we spend together to learn your word. All this we lift up in Jesus' name we pray. Amen. Palungan? Palungan din. Tapos niya ang strongman nga niya sa balay. Di ba? Nasabtan at ang Point Church. Di ba? Ayos! Ngayon ko ayos, ngayon mo amen. Ayos! Ayos! Amen na po. Moto, taga-adlaw, ang plano gid sa demonyo kay i-distract o i-destroy man ta, di ba? Gamit ang katoyan kanina, katong gingon na to kanina. So kato, kung di ta gusto nga kita may magapos sa enemy, kita may gapos sa iyaha, di ba? Pinaagi sa prayer and fasting. So, kani man God, ang sundalo, ayhan na siya ipaadto sa gira, pinaagi din na siya pila ka tuig, pila ka bulan nga rigid training, di ba? Dili man na kay gi-appoint siya nga himog sundalo, taga-apusil, taga-agbala dayon. Adto dito sa gira, pag gigira dito di man na mahitabo, di ba? Kani lagi na training nga mahitabo. O kani nga training, mo na lang istoryahan karon kaning prayer and fasting. So ang prayer and fasting, mo na siya spiritual gym daw. Kapag gym ba, mag-gym ta kay para ako taglawas no. Dire sa spiritual gym nga mo yung prayer and fasting. Mukha na itong lawas pero mubukat atong spirito, di ba? Ayos! Amen! Fasting and prayer is a preparation for the temptation that is coming. In fasting, kato, mukaan ang inyong lawas, mubukat ang inyong spirito. Siyempre. Kung saan mo na ito pag ako ganay. In Proverbs 18 verse 14, the human spirit can endure a sick body, but who can bear a crushed spirit? Di ba? Kung luya kung lagsik ang imong lawas, pero luya ang imong spirito, di ba? Bisag tanan butang halos watay gana magbuhat, di ba? Bisag magkaon kay watay gana luya man tong spirito. O vice versa po, kung kuska na itong spirito, pero halimbawa gilantan ta, dayon, pero lagsik ka itong spirito ba, lagsik ang ato ang kuwan. Halimbawa, gihilantan ta, dayon, nilaag ta, nawalian ta, dayon, gihilantan ta, dayon, nisimba ta, maulian ta, di ba namin mga instances nga ingana ginang mahitabo. So mura na siya kuwan. Mura na siya o kaning speaker o music. Kung karap ginay mo hang kaning music, bisan pag unsa ka mahal sa mo radyo, sa unsa ka high quality, ang magawas na nga music, ang magawas na nga sound, karat gyud, di ba?
para sa driver o sa sakyanan. Ang sakyanan kay katong power kayo, sports car, pero ang ga-drive kay hinay man. Di man dudong nag-drive ato, hinay gito siya. May ingana ito nga point ba. Kaya ang atong body mong good, kay vessel ra siya sa spirito. May putanganan sa spirito ba nga gikan sa Ginoo. O kani po, kaning kina-confirm po ni sa mga doktor nga kadaghanan sa sakit sa tao ang cause kay stress. Ano ito? Kuhan sila, broken sila inside. Muna nga bisan o kusga nilang lawas, siyempre maabot yun. Lagi sakit nga maabot, maapektuhan sila sa sakit ba? Kaya yun nilang mga espiritu. So, kani ang atong sunod nga pangutana, how to build the spirit. How to build the spirit. Our spirit build like a muscle. Di ba? Ang muscle na to, kung gusto ta madako atong muscle, kinahanglan mo kita ka effort, di ba? Magkwanta, mag-jogging, magkaunta, ato gigamitan atong muscle ba? Nga na, di ba? Para madako atong muscles. O kinahanglan na siya ka effort. Sa pag-build po sa spirit, nga na may tabo. Una, how to build the spirit. Una, kinahanglan mag-desire kita. Natay desire or I want. Halimbawa, para atong kita, atong estudyante pa ta, elementary o high school, lamang kita desire nga sa ato ang mahitabo sa ito pagdato na ito, di ba? Muna nga pag-abot sa college, kanay makapili na tayong kurso nga atong pagkakin ako dahil desire. I want to fast, I want to pray, I want to serve, I want to improve. Kung natin mga gusto biyaan, I want to quit addiction, I want to quit drinking tanduay silik, I want to quit Red Horse extra strong. Kinahanglan natin desire. Ikaduha, natay decision. Natay I will. Muna ang decision. So, dili na mahitabo ang execution o commitment. So, dili, gikan ka sa I want. Ang sunod is I will. I will fast, I will pray, I will quit addiction. I will quit my addiction. I will quit drinking tanduay. I will quit smoking. Muna ang mahitabo. And, sunod kanin diri nga stage mo good. Diri ang medyo crucial gamay kay namay stroke man atong flesh gid ba kamot na o pagpupata ka fasting pagpupata sa ato heart pagsunod sa Ginoo. Nagay mga instances nga mayroon ta nga halimbawa mag-decision ta nga mag-fasting ta. I will fast tomorrow pero tanaw na ko kung basig na birthday ugma kasunod ugma na lang or I will exercise I will exercise tomorrow morning pero I have makasayo kog mata namang instances nga di ba kay temptation lagi dili pwede magud nga magsigira ta go with the flow kinahanglan nga lagi tay decision nga aron tindugan kay nagingan lagi only dead fish go with the flow. Tinood mo na yung church, di ba? Kinahanglan nga, lagi tayo decision nga tindugan. Naroon nga, dili ta kaning murag dead fish dito nga. Sige, ta go with the flow. Wala tayo. Kinahanglan kay, mo-fight po ta, mulaban ta sa current pa. Usay, aron nga, mo improve ta, mo grow ta. Nga naman ginang isda, di ba nga, buhig sa sapa o sa dagat. Di ba na sila pirmi nga magsunod-sunod lang sa current. Di ba nato isang isda nga, ingana katong itong sunfish, di ba? Sunfish, pero hindi siya kalangoy ba? Magsunod-sunod na siya sa magpa-anadaanan na siya. Going the flow, di siya ka langoy. Moto siya ang isda nga, pinakaway pulos ng isda. Kaya di pa po ito magkaon kay, bupugon kayo ang isda. Sa mga predator, kaya di siya kinakaon. Moto nga, bisa di siya kalangoy, kaya di siya ma-extinct ba? Pero dili ta kinahanglan nga mahimo ingana kay mahimo ta tong isda nga nganlan og pinakaway pulos ng isda. Di ba church? Ayos? Amen. O sunod nga step aron nga ma-build nato atong spirit
kinahanglan na kita disiplina. Muna ni ang I must, gikan ta sa I want, sunod I will, sunod I must. So, kani nga stage, wala pinakalisod, I must kay base sa English, kinsa may part ng English dire, kung may kag must, kuan gina siya di ba? Required gina siya, required. Kaning unavoidable ana. Mayon tag kaning I may, bila yes or no, nakatay pilian mo na natay option. I should naagay mo na. Pero kung mayon gina tag I must, required gina siya buhaton di ba? Dire nga stage, kinahanglan tao consistency. Kinahanglan din tao self-control. Kay nakatesting naman siguro ta kadaghanan di ba? Nga karon atay desisyonan buhaton ay pagabot sa sunod semana kani kapuyon ta ba kapuyon tag buhat. Dahil halimbawa gusto ra ma-exercise isa ka semana ka straight na exercise okay paltos pagkasunod semana magikapoy na mo ka ikapoy na ka mayon na ka nga kapuyan na kayo buhaton na pero kani nga stage diri na ka makatesting nga di na ka ganahan buhat pero gusto niyo buhaton magay gitawag nga discipline di ba I must kinahanglan ka I must quit drinking karon di mayon na ka nga hala, Domingo maroon ba? Mag-trail to sila ba eh? Pero Domingo maroon, I must go to church. Ayun. Kaning na may birthday. Nag-inom-inom man sila. Giingnan ka nga, dong, shot dong. Nakamudawa na ito, mayon na I must quit drink tanduay. I must quit drinking Red Horse, di ba? Muna ang pinakalisod na stage kay dili na may ka mo mapugos na gitsin mo kabalingon nga dili na gyud, di ba? And kung magka-graduate na tani sa grade 3 man ang discipline, grade 4 na ta, diri na ang delight o I love, diri na I love. Kani nga stage, kaning reward na ni sa Ginoo din ba? Reward. Kung naka-graduate ka sa I must nga stage. Kay diri naman mali, naman diri ang joy ana daw. Kaning di na ka moingon nga, Domingo mo naman mag-trail ko sa karumbay mo. Pagmata mo sa buntag, na ka diri nga stage, mayon na nga, uy Domingo ron masimba na ko, ada. Amen. Ayos. Amen. O halimbawa kaning gilap na gini mo ba ang pagbiya sa mga addiction kaning nakay mga masabay kasi yung barkada di na sila mayon nga dong shot dong may na sila nga ano po sa si Dodong kaya yan na naginom ayos. And Amen. Humani mo grade 4, diri na ka sa grade 5, diri na ang default stage, diri na ang I am. Kung ano gini, natural lang ang flow sa imo ba? Katong gibiyaan mo sa una, bisan ang ubang tao, di mo kagalingon, kaya hindi na makadumdum ba, ang gikanday ka ato. Maro ang Ginoo? Ang Ginoo kay God of love, di ba? O ang love sa Ginoo para sa tuwa, kaya natural lagi na ang flow sa dagun sa mga butang, willing kayo siya mo forgive sa tuwa, willing kayo siya mo hatid og blessing, bisa grabe ta ka mga makasasala. Kaya mura pag kitagot kaning halimbawa o sa sige na kagagto og church na nakaaning default stage wala gyud kaning malipayon na kay ka ba sa pagbuhat sa mga butang nga ginabuhat kini mo kaning taga Domingo kay sa una kay makahurot pa ka og 5 ka alarm si pagtingog imong alarm kani sa diri nga stage siguro di na ka imong alarm na mo imong mathon. Di ba? Moto ang mga buhaton na to para ma-build ang spirit. Aron nga dakong lawas sa spirit ba dilang kay atong lawas, dilang kay atong mga muscle
physically pero ato ang spirito po kinahanglan kusgan pod kay mo man ang fight sa kalaban di ba? Oto nga kinahanglan na kay desire, na kay decision, na kay discipline o ma-delight ka and pag gumana ang tanan kuan na kani natural na si mo ba natural na si mo ang tanan nga buhatonon nga makahimaya sa Ginoo di ba? Ayos. O ikatulo nga benepisyo sa pag prayer and fasting, it brings breakthrough, di ba? Nasa Acts 10:30 to 31. So Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house. And behold, a man stood before me in bright clothing and said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms are remembered in the sight of God. So kani si Cornelius ani nga panahon, kaning dili siya Kristiyano ani nga panahon. Pero si Cornelius ga-practice siya prayer and fasting. So kita ninyo di ba ang epekto sa prayer and fasting, nagi-breakthrough mahitabo. Kay kaning kung prayer and fasting, kaning mo build ang connection nato ba dito sa Ginoo. Kay maluya man ang flesh pero ang spirit mukusog. Meaning ang atong madunggan ani, mas madunggan nato ang Holy Spirit God nga mo speak sa kung sa ang guiding sa Ginoo di ba? Nasabtan ninyo church ang point, di ba? Amen. O in fact kani si Cornelius ani nga panahon, di pa gid siya saved. Kani kay Gentile man siya, Gentile ni si Cornelius and di siya Kristiyano. Pero sa katong nahitabo ni nga milagro na nagpakita ang angel sa iya ha, tungod sa iya pag fast. Kay siya ang usa siya sa first Gentiles nga na-convert into Christian o i-follow na kay Jesus Christ. So, nakakuha kita salvation. Mo yung giyang po sa Ginoo ang guidance of direction and salvation yun. Mo ito yung giyang po sa Ginoo. Ipastingan kita niya pila ka panahon, bugay na panahon, and di hatag sa Ginoo. And naadri prayer and fasting is one of the most neglected Christian practices. Ano ka ba? Sa isa ato mga Christians ba kay kaning ang prayer and fasting kay dili kayo nato hatagan og importansya di ba? Kaning murag di kayo istoryahan pirmi ana daw. Ngano ka ano? Kay kabalo man ta nga ang prayer and fasting kay one way that you can draw even more closer to God and bring you to greater heights in your walk with Him. And ang imuha ba kontra ani imong kagalingon ba di ba? Imong flesh ba ya? Kung ang flesh nimo isa na sa strong kay nga instrument sa devil nga aron nga dili ta mapadul sa Ginoo. Muna nga di ba ang tumong sa devil kay to steal, kill, and destroy ba? So meaning, kani nga prayer and fasting, grabe hindi na siya ka-effective kay. Grabe man po ang pangusog sa demonyo nga pugnan ta mo fast, di ba? But si Jesus gani kay 40 days siya ni fast niya. Kita kay 4 hours pa lang kay mga kaundangon na kita, di ba? Kuha na, lihok kina siya sa Ginoo, ay lihok kina siya sa devil nga pugnan ta. Pabation kita sa kakapoy, sa kagutom, ana. And lisod yun mag-fast. Pero dire na ay tips how to fast. Tips how to fast. Number 1, pick a purpose. In Matthew 4 verse 2, 40 days and 40 nights he fasted and became very hungry. Jesus nag-fast siya og 40 days and 40 nights. And before niya nagibuhat, kaning nag-fast siya before starting sa ministry o before choosing sa atong disciples niya ba, nag-fast siya ay hato.
And oto, pick a reason yun, pick a purpose, kaya ka mag-fast. Ang ikaduha, stop eating. Muna, ang ikaduha ka tip. Kay fasting, ang resulta na kay hunger, meaning, mustap kita eat, di ba? And kani atong lawas, may gina nga gutom na ko, kan ako, mo gina ang lawas, di ba? Pero kung mahitabo na, ampo ka sa Ginoo. Mga tao busog. And kaning prayer and fasting mo gud ato makitaan, pero dako ni siya nga kuan milagro nga mahitabo sa tuwa kagalingon. Kay kung mag-diet lang ta, dagan kay kuyapan di ba? Nagkuyapan, dagang mo hospital, wala ning mga diet kani. Dili walay purpose nga pag-diet ba, walay purpose nga pag-fast na daw. Pero kaning fasting mo gud nga nagi kay purpose para sa Ginoo. Kay kuan. Di ka halos maluya basta magapo lagi ka. Dayon 3 tips how to fast. Keep it between you and God. Nakaingon sa Matthew 6 verse 16 to 18. And when you fast, don't make it obvious as the hypocrites do. For they try to look miserable and disheveled, so people will admire them for their fasting. I tell you the truth, this is the only reward they will ever get. But when you fast, comb your hair and wash your face. Then no one will notice that you are fasting, except your Father, who knows what you do in private. And your Father who sees everything will reward you. Ana, pag magpasta, maligo tayo eh. Ito nga magpakabulingit, di ba? Para inon nga, nagpasting mo ko, luya kay karon na. Nagpasting mo ko ma'am, kaning absent sa karon, di nga na, wag, hindi na, pwede no. Kinahanglan ng magpasta, normal na ito ginabuhat. Kay sakripisyo magyapon ni, di ba? Normal ito magtrabaho ta, atiman ta sa itong kagalingon. Di ba, inunta nga, dong, dito, yung naglasige, niya, ako na lang, di ka mayon nga, busog pa ko, namakak, nung ka, gutom, di ka na, di ba? Doon ka, busog pa ko, namakak, nung ka, yung nagagagawa, niya, ako na lang, di ka mo, di ko kaya nagpasting, kung ano daw, kung wala busog nga pagkapaan ba, nga to. So, ang ikaapat, pair fasting with prayer. Kaya kung nag-fasting na ka, wag kang pray, nakato, diet, nakato, aesthetic, nakato siya, di ba? Paniwang-niwang, nakato, aesthetic. Kaya, di ba? Dapat kung ga-fasting ka, pray, yun mo man atong tumong, di ba? Kaya sa panahon ng munting kaon dapat, kung nag-fasting ka, mag-pray ka sa Ginoo, magbasa ng Bible, pamina ka sa iyahang direction, ana. Kani make time good sa Ginoo. Kani mo man ang tumong di ba sa pag-fast nga maka-sacrifice ta sa tuwang normal nga ginabuhat, nga normal nga ginakaon, ana. And i-convert na to sa para sa time na to sa Ginoo, di ba? Dili na to dalion na atong pag-fasting kay gutom na ta. Ato ang devotion sa Ginoo kay halimbawa 8 hours fasting niya kay di naman makaya 7 hours. Isa na lang magkaka-oras. Kani mukhaon na kay gutom magigay ka kani hindi naman mo makaya, di na madali-dali mampo abagan nila to ni pagampo sa Ginoo, di ba? Kay niingon si Samuel Chadwick, isa ka Christian preacher po, hurry is the death of prayer. Sayang atong ba, di ba? Sayang ang ato ang pag-fast kung dili kita devoted, di ba? Ang prayer and fasting mo good, kaning huli ni siya para sa Ginoo magiging kuantonon nga kaning kinahanglan gig sacrifice baron nga maka ma-improve ang connection nato sa Ginoo. Pero Jared, nasabtan na ninyo ang panliwa, nasabtan niyo ang point sa fasting. Nagay power through fasting din. And ayaw mo man ang tanan
magbilin kong verse na sa Matthew 4 verse 4. But Jesus told him, "The scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." So, moto, ang kita nga tao, di lang ta nabuhay diri sa kalibutan para mukaon o kanon, mukaon o karne, gulay. Nagbuhay ta diri sa kalibutan, kinahanglan ta mukaon sa word sa Ginoo. Mo man ang pagkaon sa espiritu, di ba? Ang word sa Ginoo. Kusog ta mo kanon, kusog ta mo inom ko. Kinahanglan kusog ta mo kaon sa word sa Ginoo para nga ma-nourish pud ang spirit na to, di ba? And moto, ang kaaway, pero may plano. And ang plano na nanandi ko, dili maayo. Kung kita po tao, pinay mo naman ng kamot na di po ta maapektuhan sa plano sa demonyo, di ba? Kung mo to church, unta nga natin natunan karon mo ta meaningful lang ato ang pag-fast sa mga umaabot ng mga adlaw. Walang ka church. Okay, sige, good morning everyone. Okay, may buntag sa tanan once again. So, amen, good kayo ato no sa word today ni Pastor Dudong. Ang atuang word is kanang kinahanglan kayo na sa umabot ng mga bulan, labi na gid kay approaching ng atuang church anniversary. So, yearly mo ginabuhat sa simbahan to kanang kuan gyud to fast and pray. Kay i-acknowledge na to aside sa atuang kaugalingon ng mga kusog, aside sa atuang kaugalingon ng mga resources, ang atuang yung Ginoo nga mao'y magpahitabo nga posible og mabungahon ng tanan atong mga plano. So, may it be sa simbahan, sa itong mga kaugalingon, sa itong pamilya, ang plano din sa Ginoo, ang gusto din natin, di ba, labi kung Christians na ta, ang ito din always desires to be aligned with the will of God. Di ba, itong mga plano nga, ma-align sa kabubuton sa Ginoo. And for the Christians, isa ka pamaagyan, isa ka practice na huwana is prayer and fasting. So, itong gingon ni Dudong, ang ato ang desire sa flesh kusgan. Diba, ang ato ang mga lawas nun na desire. Ang lawas nun na desire na matulog lang sa tabi, or mulaag lang sa kuwi, or kaon pani, or kanang dito lang sa ila kay mas bibo kay sa diri. Anak, so kanang mga desires are desires of the flesh. And strong kayo na siya, tungod kay ano dito sa kalibutan. So nato sa kalibutan, surrounded by people nga the same ang desire, pero dili pareho nato Kristiyano. So kung naka sa inyong trabahoan, pareho na ako sa trabahoan, niya, one rami, ako rin Kristiyano, the rest dili. Niya, gusto sila ani, ako dili unta ko gusto, pero kay ako naman isa, so ato na lang ko, ano ba? So muna diyan mo sulod ang katong ingon nga kanang I must, di ba? I must kay one man, kanang kabalo man ko nga muli,
wala akong dapat buhato. So I pray na everyone kanang napasabot gyud no na clear dito sa una-una o kasing-kasing ng pulong nga gihatag i-share ni Dudong karon ng taga. Okay, so as usual, we welcome everyone na naadiri karon kang Uncle Christian na attend today o sa ato ang araw si Sir Steph. Salamat sa pagbalik-balik, Sir. Sa everyone na naadiri, sa mga wala diri at silang gyampo nga unta okay na sila labi na gid si Pastor Eliza no unta maka-discharge ng siya today o hindi na magbalik-balik ang iyang debate. Dayon unta sa mga saksi din ng mga Domingo sa tibok tuig mag-apil ng tanan sa Sunday service diri second floor sa First Valley Bank every 9:30 mag-start 9:30 AM o kanang maminaw ta sa pulong sa Ginoo. So bisan pa o kanang lain-lain pa ta og mga gigikanan, lain-lain ta og pamilyang gigikanan, lugar magigikanan. Ang church is kanang welcome sa tanan because ang church kay kanang dili siya about sa religion, ug dili ang atong relasyon diya sa Ginoo. And big deal sa mga ang imong kinabuhi, big deal sa mga ang imong presensya dili sa sulod sa simbahan kay you matter. Prayer meeting, fasting na noon. Prayer meeting, face to face na ataani, napamani. Naata no, nakuan lang, wala pa lang na-resume kay medyo daghan kayo ang ato ang ginatubang sa January. So, schedule is every Thursday, 6 to 7 p.m., 1 hour ni church. So, kung makahigayon mo, katong naadali sa sintro, pwede na mo dito sa center, dito na ang ilahang meeting place sa center. Nagyapon, mag-school sa pulong sa Ginoo. Ako ni siya, midweek service ni siya. Dahil na po tayo online prayer meeting every Friday, 8 p.m. So, online, mag-messenger tani, tanan nga katong mga tagalagyo food or busy dili kapil sa face-to-face. So, nakita yung yung tanan no, para sa tunga-tunga sa simana, mahit gihapon nato ang Ginoo. Dayon, Kids Church, okay, sa itong mga bata karon, yawa ginako ang tanan, nabinigit kay, sa pagsugod sa tuig, ako, mahimon ako personal commitment is really to revive the kids ministry. And mauna gyud ang ako ang desire karon nga tuig no nga ako agi nang ma-focus ang kids ministry kay dako kay na siya nga butang to ingon lagi din no sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Bisan pag sa kagubot sa palibot niya, makalit na siya puhon, lain na ng environment, wala na mo sa iyang giliran, wala na simbahan mo ba niya. Pero kung magsugod din ang bata, na makaila siya sa Ginoo, matamnan din siya sa mga pulong sa Ginoo, niligid na siya mubulag na. So, mao gina ako gi-desire nga every kid, every bata na muani sa simbahan, matamnan din sa pulong sa Ginoo, bisag kung sa paman, ang pamilya o klase sa pamilya nga iyang gikabilungan, nga iyang gigikanan, ubot man, peaceful man ang pamilya, Christian or dili, siya makaila siya personally sa Ginoo, mutubo siya diyan sa Ginoo. So manatong desire. So please bring your kids to church. So na siya. Natay kids church, kids nga gagmay na po tayo junior. So natay junior, daghan-daghan na ni sila. Ug mga junior, gikan ni sila sa gagmay sa una, nangagkuna diri sa simbahan. So praise God, Ana. Then, financial accountability. Kani siya church, hindi siya pugsanay, pero kani siya, daghan man gudog activities ang simbahan, na yung mga lakaw ang simbahan sa tibok tuig, na kinahanglan dito, financial nga kanang, di ba, mag-outlay dito, kanang kwarta. So aside sa muhatag po ng church, kita mismo para di kita mabili, di ko kauban kayo, ako'y kwarta,
natay receive na dililaan. So, rest assured that the finance team are stewarding our financial resources responsibly para sugapon yun ato ang simbahan sa Tibuktong. So, kato lang, and, araw night, okay, ang araw night, praise God, kaya pakpakan din natin sila, no? Kaya, natupok yun sila, o kanang nakakita yun ako ang fruit aning araw, ang gagaling. So, dili pa man, pero sa umaabot yun, kabalugitan nga, kanang ang ato ang pag-desire to evangelize sa isa kung sa nga field sa mga tao sa kalibutan, bata, tiguang, pamilya, apil ani mga young professionals. Kani sila mga young professionals, nagtrabaho na, so napo ni sila kaugalingon na mga struggle. So, diri i-meet ni sila ang galid ani si Dudong, si Casey, si EJ. So, mani sila mga trabahante ko lang mga kauban ani, and dili si mag-isgot-isgot sila kung sa ilahang mga present struggles, dayon dahil magiging natin kapagawasan, no? Natin kapagawasan sa ito ang mga gusto makuha na kanang makarelate ba? Makarelate eh. Kabahati po na dayon fruitful na conversation over food and coffee. So, yung nga na ang ilahang desire ani. So, salamat kayo aning mga leaders sa araw. Dayon, karon dahil church, atong mga leaders, magpabilin ta, o natin i-announce, diba, mag-lunch o tadiri kay natin meeting regarding sa ato ang mga activities for the year and ato ang church anniversary nga hapit na. So, pag umana ng January, February, then ang February kay 28 days ra, ang ato na yung anniversary sa March 15. So, kato lang church and good morning. Nindog tagtanan, nagtawa sa leaders.